Attorney, pwede daw bang i-recognize sa batas ng Pilipinas yung isang foreign divorce decree na nakuha ng isang Pilipino laban sa kanyang foreigner na asawa mula sa ibang bansa? Sagutin natin yan. So ayun na nga, sa kaso kasi ng Republic versus Manalo, may isang Pilipina na nagngangalang Marilyn Tanedo Manalo na dating kinasal sa isang Japanese citizen na si Yoshino Minoru. Itong si Yoshino Minoru, obviously taga-Japan siya. Pero yung kasal nila ginanap sa Pilipinas. So sometime in December 2011, nakakuha tong si Manalo ng isang divorce decree mula sa isang court sa Japan na nagpapawalang bisa sa kanilang kasal. So noong January 10, 2012, nag-file si Manalo ng petition sa Regional Trial Court or RTC ng Dagupan City para ipawalang bisa yung kasal niya na nakaregister naman sa Civil Registry ng San Juan Metro Manila. So ang ginamit niyang basis yung Rule 108 ng Revised Rules of Court at humingi siya ng pagkilala o recognition sa Japanese Divorce Decree. Kaso kinwestiyon ng Office of the Solicitor General or OSG yung pamagat ng petisyon ni Manalo. Dapat daw, petition for recognition and enforcement of a foreign judgment ang final ni Manalo. So dahil doon, nag-file si Manalo ng amended petition na nagre-request ng recognition and enforcement ng Japanese Divorce Decree. So during the proceedings, nag-present si Manalo ng kanyang mga documents. Kasama doon yung Japanese Divorce Decree, yung authentication or certificate from the Philippine Consulate General sa Osaka, Japan, certificate of marriage nila, si Manalo, tsaka si Yoshino Minoru, tsaka yung affidavit of publication, tsaka mga issuances ng Northern Journal. Sa kasamaang palad, dinenay ng RTC yung petition ni Manalo sa paniniwalang hindi daw pwedeng kilalanin ang divorce sa ilalim ng batas ng Pilipinas na nagbabawal sa absolute divorce para sa mga Pilipino. So ginawa ni Manalo, obviously, nag-file siya ng appeal sa Court of Appeals na fortunately, na-reverse naman yung desisyon ng RTC. Sabi ng Court of Appeals, applicable daw yung Article 26 Paragraph 2 ng Family Code because that very divorce rendered Yoshino Minoru capacitated to remarry. So dahil dito, dapat din daw payagan si Manalo na magpakasal muli sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Syempre naman, di ba? Obvious ba? Luging-lugi naman si Manalo. Si Yoshino Minoru pwede nang mag-asawa. Si Manalo na taga-Pilipinas ayaw payagan ng Pilipinas o batas ng Pilipinas para magpakasal ulit. So dahil sa naging decision ng Court of Appeals, the Republic of the Philippines, through the OSG, filed a petition for review on certiorari before the Supreme Court para questionin yung desisyon ng Court of Appeals. O, edi ang gulo-gulo na. Gusto lang naman nating malaman kung pwedeng i-recognize sa batas ng Pilipinas yung divorce decree na nakuha ni Manalo mula sa court ng Japan. So ito na nga. So nag-decide na yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, yung isa daw foreign divorce decree na nakuha ng isang Pilipino laban sa isang dayuhang asawa pwedeng kilalanin sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Pero take note, basta't may bisa daw yung decree na yon sa ilalim ng batas ng dayuhang asawa at nagbibigay sa kanya ng kakayahang muling magpakasal. So dahil dito, pinayagan ng Supreme Court na i-recognize ang divorce decree kaya maaari rin magpakasal muli si Manalo ayon sa batas ng Pilipinas.